Magandang umaga po sa bawat isa. Maganda po ba yung ating umaga? Amen. Because this is the day that the Lord has made. Okay, hindi ko nakikita. Okay? Sige po, tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dinadakila ka po namin, nilulwalhati. Itinataas namin ang pangalan mo. Lord, sa harap mo kami po ay napakaliit dahil ikaw po yung napakalaking Diyos, makapangyarihang Diyos na aming Ama, na nag-aaruga, nag-iingat sa bawat anak mo. Panginoon, kung may nakita ka pong karumihan sa bawat isa sa amin, Panginoon, patawarin mo po kami at pakalinisin ng iyong banal na dugo. At Lord, hindi po maikli yung iyong kamay para abutin yung aming mga kapatid na wala dito sa ngayon dahil meron pong karamdaman. At sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo pong ang banal na Espiritu mo ang kumilos, ang mangusap, Panginoon. Gamitin mo lang po ang iyong abang lingkod. Not my will, not my mind, not my strength, not my anything. Ikaw lamang ang maitaas. Salamat po sa iyo, Panginoon. Lord, kausapin mo po ang bawat isa sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo mag-start, wini-welcome po natin sa ating kalagitnaan si Manuel Felix. Meron po tayong kasama ngayon na bago. Salamat sa Panginoon at nadako ka dito. Alam namin na hindi ito aksidente na napunta ka dito. May gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Okay. So, ilang linggo na rin po nating tinatalakay yung tungkol po sa mga disciple ng Panginoon, di ba? Discipleship. Ngayon po, kasi sabi ko nga po, nung maging topic na ni Pastora, itong discipleship na theme natin for this year, parang naging tanong ko rin, teka, hindi ko rin yata kilala yung mga disciple ng Panginoon, yung 12 disciples, hindi ko rin yata, pag enumerate sa akin, hindi ko rin kilala. So, more or less, siguro naman po may kakilala na tayo, no? Halimbawa po, sino po kaya yung alagad niya na magkapatid? Sino po? Si Pedro at saka si Andres. Tapos si Santiago at saka si Juan. Tama po. Sino po yung masyadong madalas magagalitin, parang gano'n, mabilis ma-provoke? Sino po? Si Pedro, di ba? Ay, nakita ko yung pong nagbigay sa akin nito, courtesy, salamat. Sino po yung dating maniningil ng buwis? Na galit yung mga Israelita, yung mga Hudyo. Si Mateo or si Levi. Sino naman po yung contrast ni Matthew na masyadong naayaw sa Roman Empire? Talagang makibaka, parang ganon. Sino po yung makabayan? Si Simon the Zealot. Okay, si Simon. Sino naman po yung napag-aralan natin na alaga din po, o disciple din ng Panginoon, pero hindi kasama dun sa original 12? Si Paul at saka sino po? Sino yung inintroduce ni Pablo sa mga alagad? Kasi hindi nila alam. Sino? Si Barnabas. Si Bernabe po. No? Okay. Ano din po niya? Kanya ring, tawag dito? Parang Paul and Timothy Tama naman po si brother, kaso hindi pa po natin napag-aralan yun. So, si Barnabas. So, more or less, meron na po tayong ilang kakilala ngayon, di ba? Na pag tinanong sino ba yung mga
disciples ng Panginoon, yung 12 disciples. So more or less may masasagot na po tayo. No? Po. Matthias. So, okay. Opo. Kapalit po ni Okay. So ngayon, meron na naman po ako uling papakilala sa inyo. Dalawa pa po, dun sa 12. Ang title po natin ngayong umaga is Unbelieving to Believer. Dati hindi siya naniniwala, pero ngayon, siya ay mananampalatayanan ng ating Panginoon. So let's open our Bible sa John 1:43 to 51. Mas maganda po kung may Bible kayo na i-open. Or sabayan nyo na lang po ako sa pagbasa. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya'y si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose." 46. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, "Halika, tingnan mo." Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathanael, "Rabi, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Sino po yung dalawang disciple na nakita po natin dito aside from pangalan ni Andres at ni Pedro? Sino po? Si Felipe at si Nathanael. Okay. So, si Felipe po pala, at si Nathanael, sabing ganon, parang taga Bethsaida din, magkakabaryo sila ni na Andres at ni Pedro na magkapatid din. Okay. So, ang kikilalin po natin ngayong umaga ay si Philip at saka po si Nathanael. Okay. Unahin po natin si Philip. Philip the Apostle, one of the original 12 disciples of Jesus. Ang tawag daw po sa kanya sa Griego ay Philippos, na maaari daw pong may dugo po siya na Greek, siguro sa nanay or sa tatay, or basta may lahi rin po siyang Greek. Hellenistic. Pag Hellenistic, it's Griego po ito. Greek po yan. Although he hailed from Bethsaida in Galilee, the same town as Peter and Andrew. Ilang beses din po siya nag-appear sa gospel. Kadalasan po, siya yung nag-bridge mula sa ibang tao. Kunwari, merong tao na gusto po na, at one time, meron pong tao na nagsabi sa kanya, "Dalin mo naman ako. Gusto kong makita si Lord Jesus." Tingnan po natin yung John 12:21 to 22. Ano po ba yung sinasabi doon sa John 12? Kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." So kadalasan po, especially kapag po yung mga Greek,
siya yung nagiging bridge, sa kanya lumalapit. Siguro nagkakaintindihan sila, di ba? Dahil siguro nakakaunawa din ng Griego si Philip. So yung mga Griego na gustong makilala or gustong marinig ang Panginoong Jesus, dumadaan sa kanya. So yun po si Philip. And ano po yung characteristics ni Philip? Tingnan po natin. Si Felipe po ay effective witness for Christ. Doon po sa binasa natin, 'di ba? Tinawag siya ng Panginoon, ano sabi sa kanya? Philip, sumunod ka sa akin. After na sumunod siya sa Panginoon, ano po ginawa niya? Pinuntahan niya yung kaibigan niya na si Nathaniel. Sabi niya, Nathaniel, nakita ko na yung sinasabi ni Moises doon sa kautusan na propeta, sabi niya gano'n. Nakita ko na siya. Siya yung ating Messiah, si Jesus. So, maganda pong characteristics ni Philip to, effective witness. Witness. Ano po ba ibig sabihin ng witness? Sumasaksi. Ano ba yung isinaksi niya? Naging saksi siya na nakita niya na ang Panginoong Jesus, yung Messiah, yung Savior. And right there and then, hinanap niya yung kaibigan niya, si Nathaniel. Nag-witness siya doon sa kaibigan niya na nakita ko na yung Lord, yung Savior, yung Messiah. Di ba tayo po, inutusan tayo ng Panginoon na to go and preach the gospel. Tayo po ba na naging witness na po tayo sa Panginoon? Ilang beses na po ba natin nasabi sa kaklase, sa kaibigan, sa kamag-anak na, alam mo ba, si Lord kaya pala pumunta dito sa lupa, namatay, para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan, na muling nabuhay. To be our Savior, para iligtas ka dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Na-share na po ba natin yung kagandahang loob na to ng Diyos sa iba? Or, ligtas na ako, okay na yun. Dito na lang ako sa bahay namin. O pag Sunday, pupunta na lang ako sa church. Pero hindi po tayo nagiging witness sa Panginoon. So nakakatuwa po yung mga kapatiran na very boldly, pag nakita mo sa Facebook, talagang naglalagay sila ng mga salita ng Diyos. Nag-share sila ng mga kagandahang kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanilang mga buhay. We are witnessing. Witnessing po ang tawag doon. So, katulad po ni Philip, naging witness na po ba tayo sa ating Panginoong Jesus? Pero at one time, sa John 6, 5-7, nasubukan po siya ng Panginoon. Ano po ba yung sinasabi dito sa John 6, 5-7? Kung natatandaan niyo po yung nagpakain ang Panginoon ng 5,000 tao, 5,000 lalaki, sabing ganon. Tapos merong 3 tinapay at 2 isda. Naalala niyo po ba yun? Okay. John 6, 5-7. Ano po ang sabi dito? Tumanaw si Jesus. Nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tiningnan niya si Felipe. Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya para subukin si Felipe. Kaya pala tinanong niya si Philip, napakarami. Imagine, 5,000 na tao. Imagine niyo po, kasi sa office namin, minsan nag-o-order po kami ng mga pagkain. Sabihin natin, minsan birthday ng may-ari, ganyan. Hindi ka pwedeng mag-order ng 600 na ngayong araw din na to. Hindi pwede. Ini-o-order yan in advance, di ba? At kahit nga po may mga, may mga okasyon, hindi pwedeng ngayon maghahanda ka, ngayon ka rin mag-o-order, di ba? Imposible. And doon, po sa time nila, 5,000, sabi, mga lalaki lang usually yung kinakount nila. Tapos, wala namang Goldilocks nun. Wala namang Julie's nun, di ba? Wala namang mga ganong bakery doon. At kung meron man sigurong Goldilocks, Red Ribbon, or whatever,
kakailanganing ilang bake shop ang bilihan nun. Tapos yun pong sinabi po doon na sa verse, sabi niya, kahit na po halagang 200 denaryo ng tinapay ang bilhin, ay di sasapat. Doon po sa NIV, nakita ko na ang sabi po doon, kahit daw kalahating taon na sweldo ng tao yung ipambili, hindi raw po sasapat. Yun yung nakalagay po sa NIV na English. So, gano'n na rin kamahal yung pagkain at that time. Kaya tinanong ng Lord si Philip, saan kaya tayo makakakuha ng pagkain para sa ganyang karaming tao, di ba? Actually, sa palagay nyo, kung hindi nasubukan ng Panginoon si Philip, ano kaya yung sasabihin niya? Maaring at this point, hindi pa niya ganun kakilala ang Panginoon. Hindi pa niya gaano kakilala ang Panginoon na kaya niya i-provide yun. Diba? Kasi sabi niya, Lord, kahit na ganito, hindi sasapat sa mga ganyan. Tapos, yung iba namang alagad, yun siguro yung mga matatag na yung faith sa Panginoon, dinala sa kanya yung 3 tinapay at 2 isda. Marahil alam nila na, kayang-kaya ni Lord to. Dito sa ganito kakonte, pararamihin to ng Lord, di ba? So yan po yung characteristics ni Philip. Effective witness for Christ, pero limited yung faith niya. Siyempre, nag-umpisa pa lang po siya at that time. So next is Nathaniel. Sino naman si Nathaniel? One of the 12 din po siya. Kasama rin po siya din sa original na 12. Pag binasa po natin ang Matthew 10, 3, Mark 3:18, Luke 6:14, hindi po natin makikita ang pangalan po ni Nathaniel. Ang makikita po natin ay Bartolome or Bartholomew. Bartholomew ba? Bartolome. So, kasi kadalasan, pag dito po sa mga to, madalas makikita natin yung mga magkakapatid, magkasunod na binanggit, or somebody na related sa isa't isa, magkakatabi sila. Pero kadalasan po dito sa mga verses na to, ang makikita po natin na katabi ni Philip ay si Bartolome. So sabi po ng mga Bible scholars, it is likely that Bartholomew was Nathaniel's surname. Pwede raw po na apelyido ni Nathaniel yung Bartolome, or pwede rin namang another name. Parang si Sam. Pwede mo siyang tawagin na Sam. Pwede mo siyang tawagan Jester. Si Faith. Pwede mo siyang tawagan Faith. Pwede mo siyang tawagan Nelo. Parang ganon. Something like that. This correlation suggests that Nathaniel and Bartholomew may be the same person, or that Bartholomew was an alternative name used by Nathaniel. Pero pinagdidiskusyonan pa rin po yan ng mga Bible scholars until now. Okay, tingnan po natin itong mga verses na to na nakasulat. Okay, para maniwala po kayo. Ito po yung Matthew 10:2-4. Tingnan niyo po, magkasunod si Pedro at si Andres, si Santiago at si Juan, di ba? They are related to each other. Felipe at Bartolome. Then, dito naman, Felipe at Bartolome din. Sa Mark 3:16-19, then sa Luke 6:14-16, Felipe at Bartolome din. So, medyo nakaka-confuse kung hindi po natin alam, nasaan na si Nathaniel? Bakit doon sa John, si Nathaniel yung sinasabi? Bakit dito sa iba? Si Bartolome yung nakalagay. So, yun po yung kwento tungkol po doon sa pangalan po ni Nathaniel. Kung kanina nakita po natin yung characteristics ni Philip, ngayon naman po yung characteristics naman po ni Nathaniel. Ang ganda ng characteristics niya, sabi, honest and sincere. Yan po yung nakita natin doon po sa binasa natin kanina sa John 1:47. Honest. Sabi ng Panginoon sa kanya, 'di ba? Nakita kita. Nandun ka sa ilalim ng puno ng igos. Yung tiningnan ko po yung sa internet, yung puno ng igos or yung fig tree, marami po pala siyang dahon. So, madahon siya. So, pwede ka palang pumunta doon sa ilalim noon para ma-shade ka.
So marami raw pong mga rabbi or mga estudyante siguro at that time na kapag po nag-aaral, nagbabasa ng Bible, pumupunta po sa ilalim ng fig tree or sa ilalim ng igos. Pero nung sinabi sa kanya ng Panginoon, nakita kita doon ka sa ilalim ng puno ng igos, agad ba siya mako-convince na, uy, ang galing nga nitong ni Lord? Siyempre hindi, kasi marahil maraming dumadaan doon at nakita rin siya na nandun siya sa ilalim ng puno ng igos. Pero ano po yung nakita sa kanya? Ano yung nagpaano sa kanya? Tandaan po natin, nung po una siyang sinabihan ni Philip, na nakita ko na yung Kristo, nakita ko na yung Messiah, yung isinulat ni Moises, yung mga prophecy na nabasa natin sa Old Testament. Si Jesus na taga Nazaret. Ano po ano yung dating sa kanya? Meron bang magandang bagay na manggagaling sa Nazaret? Meron agad parang question sa isip niya. At first, unbelieving siya. Hindi siya naniniwala. Hindi siya makapaniwala na sa Nazaret, merong magandang bagay na mag-a-arise. May narinig po akong nag-preach before. Ang sabi nila, kasi yung Nazaret daw, parang mga mahihira, parang mga slum siguro at that time. Or hindi magaganda, or parang siguro tondo. Kung alam niyo po yung ano ng tondo, parang ganon yung Nazaret. Kaya sabi ni Nathaniel, meron bang magandang bagay or tao na manggagaling sa Nazaret? So meron agad na question sa isip niya. Pero kaya ko, nung sinabi ng Panginoon na nakita kita doon sa ilalim ng puno ng igos, kung ako si Nathaniel, ano ngayon kung nakita mo ko? Marami naman nakakita sa akin. Dahil doon ako lagi nagbabasa. So what's the sense? Pero ano po yung sabi ng Panginoon? Yan, tao na yan ay isang, ano yung sabi doon sa kanina, Sister Alisa, pwedeng pakibalik doon sa, hindi, doon pa sa ikalawang, sa ikalawa pa. Pangalawa, sige pa. Eto, sabi niya, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Kung nakita lang siya sa ilalim ng igos, maaaring isang beses lang, hindi niya ako kilala. Nakita lang niya ako eh. Pero nung sinabi sa kanya ni Nathaniel, masdan nyo, isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari. Honest tong tao na to. Ibig sabihin, kunwari, nagdadaan si Jesus, nakita, ikaw, sinabi sa yung ganun. Kilala ka niya. Diba? Kaya anong sabi niya? Paano niyo ako nakilala? So bukod dito sa bago ka patawagin ni Felipe, nakita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Dito po siya, ito yung nagbago sa kanyang, nakilala siya ng Panginoon. Alam naman po natin na ang ating Panginoon ay omniscient or all-knowing. Lahat ng bagay, wala pong maililihim sa Kanya. Yung puso natin, yung isip natin, ngayong oras na to, alam po ng Diyos yan. Wala tayong maitatago sa Kanya. So, from unbelief na meron bang magandang bagay, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? From that unbelief, eto na agad yung sinabi niya. Tandaan po ninyo to. Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos, hari ng Israel. Okay? So balik tayo doon sa kanina, Sister Alisa. So, si Nathaniel po ay honest and sincere. Pero minsan, judgmental. Katulad nga nung sinabi niya, uy, meron bang mabuting bagay na manggagaling sa Nazaret? Okay. So, how to be a disciple of Jesus? Doon po sa buhay nila Felipe at ni Nathaniel, paano natin ito magiging example? Paano po ba maging disciple ng Panginoong Jesus? Okay lang ba na every Sunday naman nasa church ako eh?
Pag prayer meeting, nandun pa rin ako, extra na yun okay na yun. But how to be a disciple of Jesus? Una, seek and discover the truth about Jesus. Hindi siya agad naniwala. 'Di ba? Meron ba? Maaari ba? May question doon sa tanong niya na yun. Pero ano po? Seek and discover the truth about Jesus. Ang mga Pilipino po, karamihan sa atin na nandito ngayon, we did not seek before. Eto na kami. Eto na yung sinabi, kinuwento sa akin ng lola ko, ng lolo ko, ng mga ninuno ko. Ganito na kami. Eto na yun. Okay na to. Pero hindi po To be a disciple of Jesus, we must seek and discover the truth about Jesus. Paano yun? By reading the Bible. 'Di ba? By reading the Bible. Nakakalungkot po. Kasi even mga pastor or maraming mga Christian leader, makikita po natin, they are very busy. Very busy sa kingdom, sa kaharian ng Diyos. Diba? Ito po, this is the kingdom of God. Diba? Tayo po ay mga alagad ng ating Panginoon. Siya yung ating hari. Ang dami nating pinagbibisihan. Busy tayo sa mag-practice, lalo yung mga music team, busy yung mga naglilinis, busy yung mga, marami tayong pinagbibisihan. May mga humahayo, maganda po yan, hindi po masama lahat na yan. We are busy sa kingdom. Pero, are we seeking and discovering the truth about the King? Iba po yun. Busy ka, halimbawa sa Malacanang. Lahat ni kailangan maayos, kanyan. Pero hindi mo naman kilala yung hari, yung presidente mo. 'Di ba? Hindi mo naman pala kilala. Tayo po, gaano natin kakilala yung hari natin? So we must learn to seek and discover the truth about Jesus. Huwag yung sinabi lang ng lola ko, huwag yung sinabi lang ng lolo ko, huwag yung sinabi lang ng kung sino, eto na ako, eto na kami okay na to. We must seek and discover the truth about Jesus by reading the Bible, by not only reading, meditation. Hindi ko maalala kung sino yung nag-preach, sabi niya nga, halos si Pastor Radia tayo, na kapag nagbabasa na siya ng Bible is, parang nandun ako. Subukan niyo po yan. Halimbawa yung isang chapter, huwag po kayong magmadali na tapusin yung Bible sa isang taon. May narinig ako ng ganyan kailangan daw maka 3 chapters sa isa-isang araw or 4 chapter. Okay, natutuhan mo, pero alam niyo po, kapag yung isang chapter, binasa niyo siya ng isang linggo, parang yung ika-7th day, parang andun ako, parang eyewitness na rin ako. Subukan niyo po yan. Okay? So, kasi, we must encounter Jesus. Na-encounter na ba natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin? Or, sabi lang din, naririnig ko lang din sa preaching every Sunday, pero, ano ba siya? Kaya ba niyang magpagaling ng karamdaman? Kaya niyang ibigay itong problema ko? Kaya niya? Na-encounter na po ba natin ang ating Panginoon? Personal encounter. Ano na po yung relasyon natin sa ating Panginoon sa ngayon? Ganun na ba tayo ka-close? Or hanggang ngayon tinatanaw-tanaw, nagtatanawan pa lang din kayo. Ganun kayo pala kalayo ng Panginoon. So, personal encounter with our Lord Jesus. Through prayer then, Bible reading, the same pa rin almost the same. Seeking Him, discovering the truth about Him, and encountering Him. Then, katulad po ni Nathaniel, let us practice integrity and honesty. Umawin po tayo, minsan kahit tayo mga Kristiyano, nagkakaroon pa rin po tayo nung sabi natin, white lie lang naman Di ba?
Let us practice integrity and honesty. Then, katulad naman po ni Philip, be a connector. Witness nga, di ba? Let us connect other sa iba. Nakakatuwa din po dahil marami po sa atin dito, kung siguro hindi man nila ma-share yung salita sa ibang tao, sinasama nila sa church, di ba? Kasi, let us be a connector, be a witness for Christ. Amen po ba? Connector po ba tayo? Okay. Then, be open to transformation. Kasi tayo po ay bago ng nilalang. Di ba? Ano yung sabi sa 2 Corinthians 5:17? If any man is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all new things. Bago na po. Magpabago tayo sa Panginoon. Or baka naman sinasabi, Lord, basta ganito lang ako. Ito lang yung gusto ko. Huwag mo na akong baguhin. Ganito lang ako. But let us be open kung ano po yung gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin. Then, recognize Jesus' divinity. Na ginawa po ni Nathaniel. Naalala niyo po? Balikan po natin yung verse natin kanina. Hindi. Yung kasunod. This was a testimony of Nathaniel regarding Jesus. So ito po yung kinuha ko na lang po itong verses 48 to 49 doon sa binasa natin kanina. 48, tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Nathaniel, Rabay, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Nirecognize niya yung divinity, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. So, eto pong mga naka-green. Pag-usapan po natin ngayong umaga. Anak ng Diyos, hari ng Israel. Bakit din siya tinawag na anak ng tao? Okay? So let us recognize the divinity of Jesus according to Nathaniel. So una, Jesus, the Son of God. Pag sinabi pong Jesus, the Son of God, kasi tayo po, ang church po, naniniwala po tayo na meron lang tayong isang Diyos, di ba po? But in 3 persons, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam niyo po ba na merong ibang mga religion dito or sekta dito sa Pilipinas na naniniwala na 4 pa sila? Meron pang mother. May alam po ba kayo kung ano? So, nakita ko po, sa ni-research ko, yun pong mga Mormons, kung di pa ako nagkakamali, naniniwala sila na merong God, the Mother. And meron po akong office mate na actually parang branch of Catholic din po yun. Ang tawag po sa kanila Crusaders. Katoliko rin po sila, pero kumbaga parang aglipay dito lang sa Pilipinas. Crusaders po ang tawag sa kanila. Merong ina. Kaya po pag nag-aantanda sila sa ngalan ng ama, ng ina, parang ganon. Pero pag inisip natin, dito sa isip natin na to, na very limited, o nga no, bakit may ama, bakit may anak, bakit walang ina? Kasi limitado isip natin, di ba? Kasi lahat tayo may ama, may ina. Di ba? Wala naman sa ating putok sa buho. Pero, bakit natin i-question yung idea na mother? Ang sinabi sa Bible, Father, si Yahweh, yung Son, si Jesus, and the Holy Spirit lang naman, di ba? So, limitado po ang isip natin, pero sa Diyos, may limitado po ba? Yan yung inisinulat sa Bible that kailangan nating
unawain at tanggapin. Dahil sabi nga po sa Bible, marami pang mga hiwaga na hindi pa ipinapahayag sa atin. And kung maalala niyo po yung Deuteronomy 29:29, ano sabi sa Deuteronomy 29? May mga bagay na ang Diyos lang yung nakakaalam. Huwag na po nating alamin yun. Huwag na tayo mag-reasoning dahil ang Diyos lang yung nakakaalam yung hindi niya pa. Siguro, pagdating nung time na nakaharap na natin si Lord, tsaka na lang natin tanungin, Lord, bakit po ba ganun? Ano po ba ibig sabihin nun, di ba? But now, for now, aralin po natin, Jesus, the Son of God. Bakit sinabing the Son of God? Describe the unique relationship of Jesus to God the Father. Ano ba ang relasyon nila ng God the Father, si Jesus? So, magbukas po tayo ng Bible kung gusto niyo pong mas maunawaan itong ating pong pinag-uusapan. John 1:1, meron po bang nakaka-memorize itong 1:1? Sabi, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Okay? Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Ano ba yung salita? Sino ba yung salita? Pag tiningnan po natin dito sa verse 10, sabi dito, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. So yung salita daw, naging tao, nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. So sino tong salita? So ito po si Jesus, ang ating Panginoon. Then, tuloy po natin, verse 2. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. So si Jesus pala, hindi lang dito sa New Testament po ito, kaya maliikli lang. Hindi lang si Jesus dito sa New Testament nag-exist. Ay, nakita ko may mga di ba? Nagdidiskusyon. Sa pamamagitan niya, inilikha ang lahat ng bagay. So, ibig sabihin pala, nung creation, nandun na si Jesus. Di ba? Sa pamamagitan niya, inilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Tingnan po natin itong verse 10. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. So si Jesus ba ay nasa New Testament lang? Andun na siya. Nung nilikha lang lahat ng bahay. One thing, Colossians 1:15-16. Sige po, maganda po magbukas po tayo ng Bible para talagang maunawaan natin. Colossians 1:15-16. Sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Maliwanag po Kasi wala pong pwedeng makakita sa Diyos, sa mukha ng Diyos. Bakit? Mamamatay. Pero sabi dito sa Colossians 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, makikita man o hindi, pati ang mga maghahari o pamamahala, mga namumuno at kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, anong relasyon ni Jesus sa God the Father? Co-creator. What else? He forgives sins. Sa Luke 7:47-48, naalala niyo po yung isang babae na binuhusan siya ng pabango, tapos yung buhok ay ipinahi dun sa kanyang paa. Sabi ng mga tao sa kanya, tingnan mo yun, si Jesus, lumalapit siya doon sa mga makasalanan. Ano sabi ni Jesus? Pinatatawad na yung kasalanan ng babae na to. Kung hindi siya Diyos, hindi siya makakapagpatawad
ng kasalanan ng tao na to. So He forgives sin. He will raise the dead and execute judgment. Siya rin po yung sabi doon sa John 11:25, John 6:39-40, ano sabi? Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. So siya po yun. Kaya tayo mabubuhay na maguli. Kaya tayo merong buhay na walang hanggan because of Him. Amen po? Amen. Then, equal with God the Father. Oy, teka. Baka may mga magko-question. Equal ba talaga sila? Tingnan po natin yung John 10 verse 30. Okay, so maganda talaga na tayo po ay nagbubuklat ng ating Bible para, totoo ba yung sinasabi ni Sister Malu? Baka naman, baka naman hindi totoo yan. John 10 verse 30. Ano po yung sinasabi dito? Ako at ang Ama ay isa. Makikita rin po natin yan sa 17 verse 11. Upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. So, equal with God the Father and worship as God. Hebrews 1 verse 6. Sa Hebrews 1 verse 6, dito po makikita natin na wino-worship po siya ng mga angel. Worship siya ng angel. Kasi 'di ba, sa Bible, at one time si John the Beloved, merong sumasamba sa kanya. Sabi niya, wag mo akong sambahin. And even sila Paul nung sa Book of Acts, merong gustong sumamba sa kanila, may gustong magbigay sa kanila ng mga bulaklak to worship. Hindi. Huwag niyo akong sambahin. Isa lang ang sasambahin natin, ang Diyos lang. Pero si Jesus, kapag sinamba siya ng isang tao, tinatanggap niya. Because He must be worshipped as God. Dahil siya ay Son of God. Siya ay anak ng Diyos. Okay, next. Ito po yung mga revelation na kay Nathaniel. Jesus, the King of Israel. As King of Israel, Christ performed works which only God can do. At that time, ang hinihintay po, even until now, ang hinihintay ng mga Hudyo, kaya hindi sila naniniwala kay Jesus, is somebody na parang king nila, parang hari nila ng bansang Israel. At that time, they are under the Roman Empire. Alam naman natin yung pahirap, yung mga tax na ini-impose sa kanila at kung ano-ano pang mga bagay na ini-impose sa kanila dahil under sila ng Roman Empire. Ang hinihintay nila na magliligtas sa kanila o na Messiah is somebody na magpapalaya sa kanila doon sa empire. Pero tingnan po natin yung mga verses na nagsasabi na si Jesus ay King of Israel. Matthew 2 verse 2, where is He who has been born? Ito yung mga magi, ano yung mga dadalaw sa Panginoon. Sabi nila, 3 hari daw, or yung mga pantas. Where is He who has been born King of the Jews? For we have seen His star in the east and have come to worship Him. John 12:13 described the event where a large crowd, upon hearing that Jesus was coming to Jerusalem, ito yung matagumpay na pagpasok. Yung kumuha sila ng mga palma, di ba? Tapos yung mga balabal nila, inano nila dun sa daraanan ng Panginoon. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Luke 1:32. He will be great and will be called the Son of the Most High God. The Lord God will give Him the throne of His father David. Alam niyo po, ang baba nung tingin nila dun sa Messiah. Sa King of Israel. King lang nila. Magde-deliver lang sa kanila. Ang hindi nila alam, etong Messiah na to, who will rule the earth in the millennia. Pagdating po nung 1,000 years, sa muling pagbabalik ng Panginoon dito, siya po yung King, the King of Kings, Lord of Lords, and even now, siya po yun.
Parang masyadong minaliit nila yung Messiah na darating. Hindi yun eh. Hindi yun yung plano ng Diyos as king sa Kanya, sa kanila, sa buong mundo, sa ating lahat. Sa atin po mga Kristiyano na nakakikilala sa Panginoon, dapat po isa na lang po yung hari sa buhay natin. Sino po yung hari sa buhay nyo ngayon? Dapat po si Jesus. Siya po yung ating hari. Okay, next. Isa pa po ito nakita natin kanina na verse. Jesus, the Son of Man. Ito, lagi ko rin, naging tanong din sa akin to, bakit ba sinasabi na siya ay Son of Man? Meron Son of God, okay, sige, Son of God. Pero bakit ba marami tayong verses na nakikita na sinasabi na Son of Man, anak ng tao. So yun daw pong Jesus, the Son of Man, is in reference to Daniel 7:13-14. Mamaya po makikita natin yan. Nung pong pinag-aaralan ko to, tiningnan ko po dito sa Bible app ko sa anak ng Diyos. Ang dami ko pong nakita na tungkol sa na verses na merong nakasulat na anak ng Diyos. Halimbawa po, bigyan ko kayo ng sample. Sa Genesis 6:2, tingnan po natin, meron po ba kayong Old Testament? Sa Genesis 6 verse 2, nainip na po ba kayo? Genesis chapter 6 verse 2. Sabi dito, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. So ito po yung ang ginamit po dito dun sa anak ng Diyos. Ang dami pong mga verses nito eh. Ito po yung small na A, small na anak ng Diyos. Ang ginamit po nito sa Greek is bane. Angels daw po yun. Sila yung mga angels or siguro mga fallen angels at that time. Then, sa John 1:12, meron po bang nakakaalam nung John 1:12? Kung sino lang yung mga anak ng Diyos, nakalimutan ko yata, parang nabablanko ako. Meron po ba nakaka-memorize ng John 1:12? Ano yan, Sister Mayan? Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So tayo, na mga tumanggap sa Kanya, tayo raw po ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. So tayo, pag hindi pala natin tinanggap ang Panginoon, hindi tayo nanampalataya sa Kanya, hindi pala tayo anak ng Diyos. Alala ko yun eh. Kasi pag bata ka, sasabihin sa iyo ng mga teacher or lahat naman tayo anak ng Diyos eh. So naniwala tayo doon, anak naman ako ng Diyos eh. Pero hindi pala. John 1:12, yung pong mga tumanggap sa Kanya, nanampalataya, ang binigyan niya lamang ng karapatang maging anak ng Diyos. Small pa rin po yung A, anak. Ang ginamit po dito ay tekna. Tekna Theo, anak ng Diyos. So tayo po yun. It pertains to us. Pero, ito pong nasa John 1, verse 49, Son of God. Ang ginamit po dito na term is huios Theo. Huios Theo. Pag naka-capital po yung A, anak ng Diyos, it pertains to Jesus, our Lord. So, iba-iba po pala. Iba-iba yung pagkakagamit nito sa Greek. Sa Strong's, makikita po natin to sa Strong's commentary. Iba-iba po yung pagkakagamit. Jesus, as the Son of God, is the title of His humanity. Bakit? Siya po ay pinanganak. Siya po ay, sa Isaiah 53, ano yung sinabi sa Isaiah 53? Naka-ano na po ito, naka-prophesied na. Siya ay magdadanas ng hirap. Sabi sa Isaiah 53 verse 3, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya.
binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Bakit po ba siya nagkatawan tao? Tingnan po natin yung Philippians 2. Filipos 2. Simulan po natin dito sa verse, ang madalas po natin nababasa is 10. Simulan po natin dito sa verse, nasulatan ko sorry. 6. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Diyos po siya, hindi. Diyos siya. Sabi, kahit na siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Yun po si Jesus as the Son of God. So Jesus as the Son of Man, is the title of His humanity. Mas madali raw po kasing sabihin, sa dami pong sinabi na Son of Man, kadalasan po ang nagsasabi nitong Son of Man sa Bible, sino po? Anak ng tao. Si Jesus. Ang pakilala niya sa sarili niya lagi is, anak ng tao. Makikita niyo po yan pag nagbasa po tayo. Isang time lang daw po na ginamit itong anak ng tao is si Esteban. Naalala niyo po si Esteban? Sa Acts 1, chapter 57 po, kung hindi ako nagkakamali. Nung binabato na po siya, naalala niyo po, nung binabato na si Esteban, sabi niya, nakita niya na nag-open yung langit at nakita niya doon yung anak ng tao. That's the time na ibang tao yung nagsabi nung term na anak ng tao, si Esteban po. Because anak ng tao, kasi kapag sinabi niya, I'm the Messiah, ang hinihintay nga ng mga taong at that time, yung tagapagligtas nila na magpapatalsik sa Romans or hari. So, ang lagi niya sinasabi, anak ng tao. Then, title of His humility. Ituloy pa po natin yung binasa natin sa Philippians chapter 2. Sa verse 8. Siya'y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Humility. Hindi niya kailangang gawin to, mamatay sa krus. Sabi nga nung ating awit, the darling of heaven. Siya ay pinaglilingkuran, siya ay sinasamba sa langit. Pero bakit kailangan na bumaba siya dito sa lupa? Para pahirapan, para ipako sa krus. Diba? Dahil mahal niya tayo. And anak, Son of Man is a title of His humility. Kaya naman siya ay tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. So Jesus, the Son of Man, is a title of His humanity and the title of His humility and the title in fulfillment of prophecy. Ano yung prophecy na to? Ito po yung Daniel 7:13-14. I saw the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina na sa muling, yung second coming ng Panginoon, sa muling pagbabalik ng Panginoon, nakita po na ni Daniel, yung sabi niya, isang katulad ng anak ng tao. So, sino yun? Ang ating Panginoong Jesus. So, yan po yung title, mga title ng ating Panginoon. Mga title na habang nabubuhay, habang nakakasama nila Nathaniel ang ating Panginoong Jesus, nakilala niya na si Jesus is the Son of God. Jesus is the King of Israel. And Jesus, the Son of Man.
Maaari po ba nating palakpakan yung ating Panginoon na to? Are we excited na pagdating nung time na yan, mamimit na natin in the air ang ating Panginoong Jesus? Yun naman po ay rapture. Iba po yan sa second coming. Diba? Pero sa hirap po na dinadanas natin dito sa mundong ito, ang sarap sigurong isipin na makikita na, malapit na nating makita itong hari ng mga hari na to. Itong tila anak ng taon na nakikita dito sa Daniel 7:13 to 14. So, habang hinihintay natin yung muling pagbabalik ng Panginoon, maging disciple po tayo. Let us seek the truth. Let us, yung mga binasa po natin kanina, encounter Jesus. Hindi lang every Sunday, every day, kausapin natin siya. Pagningasin po natin yung ating relasyon sa Panginoon at lalo po natin siyang kilalanin. So, let us pray po. Panginoon, maraming salamat sa mga katotohanan ng iyong salita. Lord, we thank you. We glorify you. Salamat, Lord, kasi mahal mo kami. Salamat po. Hindi ka naman kailangang maghirap. Danasin mo yung mga dinanas mo dito sa lupa, pero para sa akin, hinayaan mo pong mangyari yun. At salamat sa opportunity, Panginoon, na kami na naririto, ay matawag na mga anak ng Diyos. Kami na mga kumilala, nagtiwala at nananampalataya sa iyo, ay tinanggap mo as mga anak mo. Salamat po. Salamat sa aming Panginoong Jesus, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka, aming Diyos. Ito po ay aming ipinagpapasalamat at ipinagpupuri sa maluwalhati, makapangyarihan at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.